Day 5 in Dubai mga katravel. At ngayong araw, ready na ba kayo? Kasi pupunta tayo sa Gold Souk. Yes, kung saan pwede kang mabulag sa kumikislap na ginto. At sa presyo. Charot lang. Tapos tatawid tayo papuntang Old Dubai, kung saan feeling mo parang bumalik ka sa panahon. Pero may Starbucks pa din. So get your snacks, sit back, and let's explore Dubai the budget-friendly pero masayang way. So today guys, nag-decide kami na bisitahin ang Gold Souk Dubai. Hindi talaga ako mahilig sa gold or kahit sa anong alahas. Pero isa kasi ito sa pinaka-popular na tourist spot dito sa Dubai. Ang mura din daw ng gold dito sabi nila. Kaya tara, samahan nyo kami. This time, sumama pala sa amin yung isa sa mga friends ni Mark na naka-base sa Abu Dhabi, si Jessa. Matagal na siyang nagwo-work as a nurse dito sa Middle East. Sobrang nice niya at sobrang kalug niyang kasama. Batchmates nga pala sila sa nursing from CPU Iloilo. Welcome to Dubai Gold Souk, isa sa pinaka-iconic at historic markets dito sa Dubai. Located in Deira, this place has been the heart of Dubai's gold trading industry since the 1940s. Noong nagsisimula pa lang ang city mag-transition from a small fishing village into a global trading hub. Bakit siya sikat? Simple. Quality, variety, at history. Dito mo makikita ang higit 380 shops overflowing with gold jewelry, mula sa mga delicate na earrings hanggang sa malalaking ceremonial pieces na parang pang-royalty. It's also one of the largest and most important gold markets in the world, a true crossroads for global gold trade. Hindi lang for tourists, pero pati sa mga serious gold buyers and traders. Habang naglalakad ka sa narrow alleys nito, maririnig mo ang lively bargaining at makikita mo ang traditional wooden architecture na nagre-reflect ng old Dubai vibes. Para kang bumalik sa time na traders from Persia, India, and Africa would come here to buy and sell gold. At syempre, don't miss one of the most surprising attractions, the Najmat Taiba, the world's largest gold ring, weighing over 63 kilograms. Hindi siya for sale, pero perfect photo spot. So whether you're here to shop, mag-window shop lang, or experience Old Dubai, the Gold Souk is a must visit. It's tradition, culture, and pure gold brilliance all in one place. Hi guys, good morning. Dito kami ngayon sa Gold Souk, Dubai. Grabe guys, sobrang daming gold dito. Nagpapabili si mama ng gold earrings. Baka daw may makita ako na may style ng Chanel. Tapos at the same time, tingin din tayo kung sobrang mura ba talaga ng gold kasi maganda rin siyang investment eh. Never siya nagde-depreciate yung gold. Tapos sobrang laki ng tinaas niya recently. So parang sabi ko, hindi talaga ako mahilig sa alahas. Hindi ako mahilig sa mga jewelries. Kasama pala namin ngayon si Sheena uli, tapos yung friend ni Mark. Kasama pala namin si Jessa, friend ni Mark. It's Britney, bitch. Bayan. Baka magtaka sila eh. Sabihin nila may girlfriend na si Mark. May third party. Super close nila, magkaklase sila nung college. Ganda nito Sheena, grabe. Ano tong mga carats ng ganito? Yung mga ganyan? Mga 20 to, ganyan? Grabe yung... Dito sa loob ng Gold Souk may nakita kaming hidden gem, Persian Kebab Iranian Cuisine. Ang restaurant na to is part of the well-loved Persian Kebab brand in Dubai, kilala for serving authentic Iranian dishes with fresh ingredients and vibrant aromatic flavors. Established noong 2019, ang Persian kebab ay naging popular sa locals and tourists dahil sa kanilang juicy, succulent kebabs, homemade flavors at warm hospitality. Very classic Persian dining experience. Honestly, ang ganda sa loob. Super clean and aesthetic. Puro white leather chairs, marble tables, and yung overall vibe niya, very bright, modern, and classy. Para kang kumain sa social na cafe sa gitna ng Old Dubai. Yung staff, sobrang bait at attentive. Alam mo yung tipong bago ka pa humingi, nasa harap mo na. Ganon sila ka-accommodating. Nag-order kami ng huge platter ng mixed kebab for 3. Pero guys, hindi siya for 3. Sobrang laki niya. Good for 4 or even 5. Complete na siya. 10 kebab skewers, beef, chicken, and lamb, plus salads, fries, hummus, and fresh bread.
Tapos social pa kasi covered pa siya ng brass. Tapos i-open nila mismo sa harap mo. Pag angat nila ng cover, grabe yung amoy guys, sobrang bango. Yung aroma ng grilled meat, herbs, spices, nakakagutom instantly, grabe. At nung tinikman namin, oh my gosh, sobrang sarap. Ang lambot ng beef, juicy yung chicken, even yung lamb hindi malansa. Perfect grilling. So far, ito na yung best kebab na natikman namin sa Dubai, as in legit. Perfect na perfect tong Persian kebab restaurant pagpagod ka na sa pag-ikot sa Gold Souk. Hearty, flavorful, and authentic Iranian comfort food right in the middle of old Dubai. After namin kumain, bumalik ulit kami sa mga gold shops dito sa Gold Souk. Ang dami naming napasukan, as in alley after alley, pero in the end, I decided to buy from Malabar Gold and Diamonds. Sobrang bait ng staff, super helpful at grabe, they even offered us free masala tea habang naghahanap kami. Malabar Gold and Diamonds is ranked as the 5th largest jewelry retailer globally with over 420 showrooms across 14 countries. Kaya sure ka na legit high quality gold ang binibenta nila. Dito guys, once na may magustuhan kang piece, sabihin mo lang. Ipapasuot nila sa'yo at ipapafit. Tapos, ikakalculate nila yung price based sa weight ng gold. Kaya make sure na talagang tumawad kayo, kagaya ng ginawa namin ni Sheena. Kailangan yan sa Gold Souk. In the end, I bought 1 yellow gold necklace and 1 white gold Figaro chain. Don't worry guys, yung mura lang yung binili ko at may discount pa. Sakto pa, Pinay yung staff na nag-assist sa amin. Pero honestly, lahat sila dito super accommodating. Si Ate Jolene. Jeline. Yan. Pababae nila. Very memorable for me kasi first time kong bumili ng gold. And for me, gold is not just jewelry. Investment talaga siya. Unlike other material things na bumababa, like bags and other stuff, ang value ng gold nag-a-appreciate over time. Kaya happy ako na dito ako bumili ng first gold ko sa mismong heart ng Gold Souk. So yun nga guys, nabudol kami. Napabili ng alahas ng hindi ora. Sana pautangin mo muna ako ng 200. Pero okay lang kasi never talaga ako bumili ng jewelry in my whole life. Laging regalo lang from either my mama or from Mark. Sabi ko, sobrang tumataas yung price ng gold. So, I think it's a good investment din na bumili ng ganitong mga assets. Ay, parang may nakita kami dito guys na parang pinipilahan ng mga tao, mapapicture sila. Guinness World Record, biggest ring in the world. Yan. Dito lang matatagpuan dito lang siya matatagpuan sa Gold Souk. Ang haba ng pila, hindi na kami nagpa-picture. So make sure lang guys, if bibili kayo ng gold sa Dubai, make sure na tumawad kayo. Kasi kung titingnan mo, wala naman talagang pinakamura. Same lang sila ng mga price. Ayun nga, mag-canvas kayo, check niyo yung iba't ibang store. Tapos kung sino yung pinakamura, doon kayo bumili. Sa case kasi namin dito, kasama namin si Sheena, tsaka si Jessa, yung friend ni Mark. Local sila sa Dubai, so marunong silang tumawad. Tsaka si Sheena kasi marunong siyang mag-calculate ng price ng gold. Kino-compare niya lagi yung price ng sarili niyang calculation based sa current price ng gold, tsaka yung may make value, ganyan. Malapit din yung price na in-offer sa amin. It means accurate yung price. Yan. Tapos pag mas lower than her value, calculation, ibig sabihin, siya, good value, mas mura siya. So yun yung bibilhin namin. Yan. Nagbenta pa sa amin kayo na is Pilipina, ka-province ni na Mark sa Antique. So nakakatuwa kasi mo yun, small world. Tapos since nga siya, malaking store, sure ka na reliable yung products nila. Hindi ka talaga parang magda-doubt. Wow naman! Wow! Or kung wala naman kayong kilala na taga rito sa Dubai, edi okay lang din naman yun kasi no choice. Wala kayong kilala dito. Pero mag-research kayo, tapos before kayo bumili ng gold items, may it be jewelry or gold bar or gold coins for investment, mag-research muna kayo ng gold price. Huwag kayong bumili agad sa isa lang store. Try multiple stores para you're sure that you'll get the best deal. Yan. After namin mag-shopping sa Gold Souk, dumiretso kami sa Deira Old Souk Marine Transport Station para sumakay ng ferry. Or actually, yung traditional small boat nila na tinatawag nila na Abra. Super dali lang kumuha ng ticket. And guys, sobrang cheap.
As in 1 dirham lang per person para tumawid papunta sa kabilang side ng Old Dubai. Kaya kung tight sa budget or gusto mo ng authentic local experience, ito na yung best way para tumawid. Pag alis namin, ang ganda talaga ng view. You'll be cruising along Dubai Creek, yung historic waterway na nagko-connect sa Old Dubai for centuries. Kahit 5 to 10 minutes lang yung biyahe, ang relaxing niya. Hangin, tubig, and the mix of old and modern buildings around you. Para kang bumalik sa panahon, pero may city skyline pa rin sa likod. Pagdating namin sa kabila, welcome to Old Dubai. Basically, the historical heart of the city. Dito nagsimula ang Dubai bago pa nagkaroon ng skyscrapers, malls, and super luxury vibes. Sobrang importante nito kasi dito nagfo-form yung trading culture nila. Gold, spices, textiles, and pearls. Kaya until today, binabantayan at pine-preserve ang area para makita ng tourists yung tunay na roots ng Dubai. Makikita mo dito yung traditional wind towers, old-style architecture, narrow alleys, spice shops, textile markets at mga cute na cafes. Syempre, hindi kami nagpahuli. Dumaan din kami sa famous Starbucks dito. Iconic siya kasi nakasetup sa loob ng Old Arabian building, kaya ang aesthetic, parang Starbucks pero may history vibe. Parang same to nung nakita namin nung pumunta kami sa Japan, sa Kyoto. Habang naglalakad ka, ang daming unique shops around Old Dubai. May spice shops, souvenir stores, traditional clothing, perfume oils, carpets and textiles, small cafes and hidden cultural spots. Perfect siya pang photo ops, pang stroll, and pang immerse sa Old Town vibes. At kung Pinoy ka, nasanay sa Divisoria o Palengke feels, pero mas malinis at mas aesthetic, ayun, ganun yung vibe ng Old Dubai pero may Arabic charm. Overall, kahit short yung boat ride at quick visit lang, sobrang memorable. It's one of those simple experiences na hindi flashy, pero very authentic at very Dubai. Hello guys, dito kami ngayon sa Old Town Dubai. Yan, ito yung mga historical old style houses ng Dubai. Yan. So, nag-decide pala kami na pumasok sa isang shop dito sa Old Dubai. Naghahanap kasi kami ng Dubai chocolate na ang brand ay Fix. Bali, itong brand na to yung nag-trending sa TikTok at siya din yung original Dubai chocolate na nakikita nyo online. Yung may kunafa at creamy pistachio filling sa loob. Is it Original? Big. is it the fixed one? I have also the chocolate. First you try this one. How much? Yan yung original. No, don't open all, brother. Sige lang, free naman yan. You just try. This is Ito yung original, Beo. Yan yung fix. Ito yung fix. Ayan to. Ibang brand. This one is fixed or No, this is fixed. the fixed one. This is the fixed. This is similar. Ah, similar. This one, the fixed one, I think. Yeah. Sarap. Nakakatawa guys kasi sobrang daming free taste to the point na natatakot na kami kasi baka nabubudol na kami. At the end, parang kami yung nambubudol kasi grabe na yung kain namin. Tapos nakipagtawadan pa si Sheena at Jessa porke mga lokal kasi ng UAE. Alam nila kung paano makipaghagel sa mga locals. So ang price pala ng isang bar ng Fix Dubai Chocolate is originally 40 dirhams. Pero dahil nakipagtawadan sina Sheena, naging 30 dirhams na lang siya per piece. After nito, bumili din kami ng mga maliliit na chocolate na binibenta nila. Pinapa-free taste din kasi ito ni Kuya. Hindi yan, ito yun. Hindi ko sure kung ito ba yun. Ito yung maraming nuts pero yung kinain mo nung una na may kunafa yan. Sobrang sarap din niya guys. Favorite ko dito yung pistachio flavor na may nuts. Bali per weight pa lang bayad dito. Nakalimutan ko na yung price pero mura lang siya guys compared sa chocolate bars. In fairness, sobrang bait ni Kuya staff. Binigyan niya pa kami ng free tea after namin umorder. Wala, bago ba chocolate? Sila ang dahilan bakit nakakamura kami lahat dito, mga lokal ng Dubai. Then, may binibenta pa siya sa amin na parang incense na mint ang flavor. I forgot the term pero amoy Vicks menthol siya in fairness. Mukhang kami ata ang nambudol this time sa dami ng free taste na kinain namin. Overall, nag-enjoy kami ng sobra sa mga local shops dito sa Old Dubai. Bukod sa masarap at murang mga products nila, may experience mo pa yung authentic Dubai culture and hospitality. So lesson learned guys, huwag kalimutan tumawad ha, according to the locals. Hi guys, so yun nga, kakatapos lang namin mag-shopping sa Old Town Dubai. Actually, ang nabili lang naman namin is
mga chocolates. Hindi ko alam kung nabudol ba kami or kami yung nambudol dun sa may tindahan ng chocolate. So, yan, picture-picture lang kami dun sa Old Town Dubai. Sobrang ganda ng place. Parang yung mga nakikita nyo sa movie nung unang panahon na mga old Arab towns and villages. Ganun yung itsura niya. Tapos nakakatuwa kasi meron silang sariling version nila ng Starbucks dito kagaya nung sa Kyoto na Starbucks. Parang minmaintain nila yung cultural building. Hindi nila binago. So, nakakatuwa. Isa sa mga bucket list mo kung mahilig kang mag-coffee or mag-Starbucks na nakapag Starbucks ka sa Dubai. Hindi naman kami nagkape kasi wala na kaming time. Sobrang nag-rush kami. Babalik kasi kami ng Gold Souk to pick up yung pina-adjust namin na ring. Bumili kasi si Mark ng ring. Yan. Ayun, pagkapunta namin ng Gold Souk, we'll head back to our hotel para magpahinga saka mag-final empake for tomorrow kasi yung flight namin will be at 10 p.m. tomorrow night. Yan. So, yun lang naman guys. Thank you so much for watching and see you tomorrow for our last day in Dubai. Yan. Say hi naman kayo sa vlog ko. Pagoda ng mga sister. Yan. Grabe guys, what a fulfilling day 5. From exploring Gold Souk, buying my first ever gold pieces, trying local food, and meeting genuinely kind people, hanggang sa pagtawid namin papuntang Old Dubai to see its culture, history, and authentic shops. Ang daming nangyari today that reminded me why I love capturing these moments. And share ko na rin, hindi na kami magbablog ng day 6. We decided to just rest and prepare for our long flight back to Melbourne. Minsan, kailangan din nating magpahinga kahit nasa travel mode. Pero bago ko tapusin ang vlog, gusto ko talagang mag-thank you. To my 400 subscribers, thank you so much for supporting a small vlogger like me. From day 1 sa Switzerland hanggang sa huling araw namin dito sa Dubai. Hindi ko in-expect na may manonood at mas lalo na may mananatili. Your support means everything. Promise ko, I'll make more exciting videos and I'll continue improving each time para mas sulit at mas enjoy ang bawat travel story na ibabahagi ko sa inyo. At kung okay lang, sana huwag niyong skip yung video. Watch until the end and hit like or leave a comment. Malaking tulong yon sa YouTube algorithm para mas ma-reach pa ng channel natin ang mga bagong viewers. Again, from the bottom of my heart, maraming salamat. At syempre, this is not the end because our next exciting journey is coming soon. We are exploring East Asia and our first stop, Seoul, South Korea. I'm so excited to take you with me as we explore new food, new places, and new experiences. Kaya stay tuned mga ka-travel. The adventure continues. Good job.